Bakit parang nagbago na siya? Naitanong na nga lang ni Tenorio sa sarili dahil pakiramdam niya ngayon ay nag-e-enjoy na sa paglalaro ang player na ito na dati naman ay hindi. Kinben Book 6, Chapter 13. Sandaling napatingin ang manlalarong si Maki Romero sa pagpasok ng makakalaban nilang team sa finals na Muntinlupa High School. Napatingin nga siya sa manlalarong si JC Tenorio. Ito raw ang sinasabing pinakamagaling na player ngayon dito sa district tournament. Matangkad ito at shooting guard ang posisyon nito sa kanilang kupunan. Hindi rin ito pumapwesto sa painted area dahil ito ang gusto nito. Naalala nga niya nang unang makalaban nila ang mga ito. Hindi siya nakalaro noon dahil nilalagnat siya. Nasa bench lang siya buong laro at nakita niya kung paano dinumina ng mga ito ang kanyang team. Kitang kita niya ang pag-aangas ng Tenorio na iyon sa bawat kakampi niya kapag nakaka-score ang mga ito. May ipagyayabang din naman kasi ito dahil nag-champion ang mga ito noong mga nakalipas pang tournament dito sa NCR. Marami na nga ring mga college team sa UAAP ang gusto itong kunin habang siya wala pa naman dahil ngayon lang siya nakapasok sa Maynila. Transfer siya at galing siya sa Batangas at sa pagkakaalam niya ay sa Mindoro na siya papasok ng kolehiyo dahil doon nakatira ang kanyang mga kamag-anak sa side ng kanyang ama. Galingan mo anak. Bulalas nga ng isang boses ng lalaki mula sa kanyang likuran. Ang ama niya ito na narito sa audience area upang siya ay panoorin. Ayaw nga niyang manood ito pero ano ba raw ang magagawa niya? Finals na ito, Game 1 at may gusto siyang patunayan sa manlalarong Tenorio na iyon. Nagsitayuan na nga sila dahil ang laban ay magsisimula na. Kalmado lang ang high schooler na si Romero na pumasok sa loob ng court. Napatingin nga rin siya sa kanyang mga kakampi at kita niyang medyo kinakabahan ng mga ito dahil ngayon lang nakapag-finals ang mga ito. Sa kabila nga ng ginawa nilang paglampaso sa taga-QC na team noong semis, ay ganito pa rin daw ang pinapakita ng mga ito sa magiging laro nila. Wala namang pakialam si Maki Romero rito. Napatingin na nga lang siya sa kanyang makakatapat na si Tenorio na kaagad siyang inisian dahil alam nitong sila ang magkakatapat. Isa pa, alam din naman ito na siya ang dahilan kung bakit nakarating dito ang kanyang team. Dahil ito sa kanyang ipinamalas na pagbuhat sa team niya mula quarterfinals hanggang semis. Ang jump ball nga ay naganap na at ang team ng kalaban ang nanalo. Agad nga nilang ipinasa kay Tenorio ang bola na agad namang napangiti ng harangan siya ni Romero. Ikaw pala ang babantay sa akin. Nakita ko ang mga laro mo nitong nakaraan at masasabi kong magaling ka rin. Pero, sabi nga ni Tenorio na bigla na lang nilampasan si Romero. Kasunod din noon ay ang pagkawala ng malakas na cheer ng mga fans at supporters ng team nila. Lamang nga ang team ni Tenorio sa nakalipas na unang tatlong quarter sa score na 75-60. Nang pumuntos pa nga si Tenorio sa pagsisimula ng ika-4 na quarter ay inangasan pa niya si Romero na kanyang pinaupo sa pamamagitan ng kanyang mabilis na crossover na nagpadagundong sa buong venue. Panis, bulalas pa nga ni Tenorio kay Romero na kahit ilang beses na niyang tinatrash talk ay hindi man lang nagre-react at sumasagot. Nakikita nga na pagod na rin ang mga players na kasamahan nito dahil sa lakas na pinapakita nila. Kaso, ang inaakala ng marami na panalo ang Muntinlupa High School ay unti-unting nagbago. 20 points ang ginawa ni Romero at siya lang ang pumunto sa run na iyon. Naibaba rin niya sa dalawa ang lamang ng Muntinlupa nang ang oras ng laro ay 1 minuto na lamang. Kada pagpuntos niya ay wala man lang reaksyon na makikita sa kanya. Walang pagdiriwang, walang pag-aangas at ito ang nagpatahimik sa crowd at nagpaseryoso sa manlalarong si Tenorio dahil hindi na niya ito mapigilan magmula nang magsimula ito ngayong 4th quarter. 80-82 ang score ng laban ng Game 1 at may natitira na lamang na 1 minuto. Sa Muntinlupa nga ang bola at nang nakay Tenorio na ito
ay napaseryoso siya nang harangan na kaagad siya ni Romero. Kumpiyansa pa rin naman siyang mananalo at tinirahan nga niya ng harapang tres ang kanyang katapat na hindi man lang nag-react. Sumablay nga lang ang tres niyang iyon na kinaseryoso ng mga fans nila. Si Tenorio naman ay napatingin sa kanyang katapat at wala na nga ito. Nasa side na pala ito ng kanilang court at ang bola ay bumulusok na lang papunta roon. Isang libreng layup din ang ginawa ni Romero at doon na nga kinalampag ng kanilang mga supporters ang buong venue dahil ang score ng dalawang naglalabang team ay tabla na. All 82 ang score at may natitira na nga lang na 30 segundo na kung saan ay makikita nga si Maki Romero na tahimik lang na naglalakad pabalik sa bench nila. Walang reaksyon at parang natural lang ang ginagawa. Napatawag kasi ng timeout ang kalaban at pag upo nito sa kanilang bench ay agad itong inasikaso ng mga bangko niyang mga kasamahan. May mga massage at painom sila ng tubig dito at maging ang coach nga nila ay hindi makapaniwala sa ginawa ng batang ito. Mula naman sa bench ng Muntinlupa ay maririnig ang pagsesermo ng coach nila sa kanyang mga players. Pinagsabihan nga rin ito si Tenorio na napakuyom na lang dahil sa nangyari. Nangako nga siyang sila ang mananalo at ito ang nagpalakas ng kumpiyansa ng kanyang mga kakampi. Sa pagpapatuloy nga ng laban ay maririnig na ang malakas na cheer ng crowd para sa dalawang team. Sinambot na nga ni Tenorio ang bola at sa paghawak niya nito ay nakita agad niya ang mabilis na pagharang ni Romero sa kanya. Pinagmasdan niya ito at napangisi siya nang bumigla siya ng atras at sa paghabol ni Romero ay siya naman pagbato niya ng bola sa sahig. Nilampasan niya rin ito at pinasimplihan ng hawi ng braso. Hinabol agad niya ang bola at pagkasambot niya noon ay agad siyang umatake sa basket at dumakdak na nagbigay ng malakas na cheer para sa kanilang mga fans. 82-84 na nga ang score at may natitir na lamang na 7 segundo. Ang mga manonood nga ay nag-e-expect ng timeout mula sa team na mula sa Maynila, kaso walang nangyari dahil ang coach nila ay nakatingin lang kay Romero. Coach, huwag na kayong tumawag ng timeout. Tatapusin ko ang laro na tayo ang panalo. Ito nga ang sinabi ng batang si Romero na kinaseryoso ng coach nila kanina. Pagkasambot nga ni Romero sa bola ay mabilis siyang tumakbo at ang depensa ng kalaban ay natuon sa kanya. Si Tenorio naman ay sinabihan ng kanyang mga kakampi na siya na ang bahala rito at nang marinig ito ng batang si Maki ay bumigla ito ng pagbagal. Pinahabol nga niya si Tenorio na napangiti nang mangyari iyon. Papaubos na ang oras at si Romero ay napatingin pa sa mayabang niyang defender na talaga namang wala siyang planong palusutin pero nang umabante siya ay bigla niyang hinila pabalik ang dribble niya sa bola. Natuwa naman si Tenorio sa nangyari at agad siyang umabante para dikitan ito. Kaso nang mangyari iyon ay napadiretso ito dahil si Romero ay bumigla ng sidestep at isang mabilis na pag-abante muli ang ginawa nito habang hawak ang bola. Isang crossover iyon at sa pagbitaw ni Romero ng tres ay doon na rin tumunog ang buzzer. Ang mga manonood nga ay napatayo at makikita rin matapos iyon ang pagpasok ng bola sa basket na nagpasigaw sa mga fans ng team ni Maki. Ang kanyang mga kakampi nga ay napatalon sa tuwa at ang mga manlalaro naman ng Muntinlupa ay napakuyom dahil natalo sila. Si Tenorio nga ay makikita namang nakaupo sa sahig ng court. Iniwanan lang ito ni Romero na hindi na nagpunta sa kanilang bench, bagkus ay naglakad na lang ito palabas ng venue dahil ayaw niyang pagkaguluhan siya ng mga manonood. Naganap naman ang game 2 at dito na nga mas inayos na ni Tenorio ang paglalaro. Sa oras na matalo kasi sila rito ay matatapos na ang kanilang pag-asang mag-champion. Isa pa, huling taon na ito ni Tenorio sa high school at gusto niyang maging memorable ang kanyang huling tournament para maalala siya ng mga tao. Isa pa, nakapagdesisyon na rin siyang sa Ateneo magkolehiyo at doon maglaro sa UAAP. Punong-puno nga siya ng determinasyon sa pagsisimula ng laban, lalo pat dikit ang score ng laro. Nagawa nga niyang dakdakan si Romero at talagang inangasan niya ito. Pakiramdam niya ay kanila na ang larong iyon at babawi na sila sa game 3 na last game. Kaso, binasag ito ni Romero noong second half
Binawi nito ang momentum ng laro at dito na nga talagang nawala ang kumpiyansa ng mga kakampi ni Tenorio dahil walang makapigil sa bilis ng manlalarong iyon. May isang fast break nga si Tenorio na nagawa pang maistilan ni Romero at nang dumating ang huling quarter ay doon na nga makikita ang 10 puntos na kalamangan ng kalaban nila. Bakit hindi ko na siya masabayan? Sa simula naman ay nagagawa ko, pero bakit wala akong magawa kapag patapos na ang laro? Bulalas na nga lang ni Tenorio sa kanyang sarili na ngayon nga ay nasa harapan na si Romero na siyang may hawak ng bola. Ang isa pang ikinaiinis niya ay wala man lang daw itong reaksyon. Para bang normal na paglalaro lang ang ginagawa nito na lalong nagpapakuyom sa kanya. Hindi ba ako sineseryoso ng isang ito sa kanyang sarili? Wala na ngang nagawa ang team ni Tenorio sa team ni Maki Romero. Natapos ang laban na double digits ang lamang ng team ni Romero at ang naiinis sa si Tenorio ay napatingin na lang dito nang tumunog na ang final buzzer. Natalo ang team ng defending champion at makikita nga si Tenorio na nagdidilim ang paningin. Lumapit nga siya kay Romero na pawisang-pawisan din. Hindi mo ba ako sineryoso, Romero? Talagang wala kang reaksyon sa mga pagtapat ko sa iyo Magaling na ba ang tingin mo sa sarili mo? Bulalas nga bigla ni Tenorio sa harapan ni Maki Romero na kalmado lang na nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga si Maki. Tanggal ngayon ang yabang mo. Mahinang wika ni Romero na ikinaseryoso ni Tenorio. Anong sinabi mo? Puro ka lang tangkad, wala kang skills. Hindi mo ako matatalo kung matangkad ka lang. Magaling ka para sa iba kasi mas malaki ka, pero hindi mo ako matatalo. Wika nga ni Maki Romero na seryosong pinagmasdan sa mga mata si Tenorio. Alam ni Maki na masasaktan ito, pero para sa kanya ay totoo iyon. Ito ang pinakamalaki sa posisyon nito na shooting guard at karamihan ng shooting guard dito sa torneo ay mabilis na ma-intimidate sa ganitong klaseng manlalaro. Kaso iba siya sa mga iyon. Wala raw kasing magandang footwork ang isang ito. May shooting nga, pero dahil nga raw matangkad ay talagang advantage nito iyon. Mataas tumalon pero tamad kumuha ng rebound. Maging sa depensa ay tamad din. Masyado rin daw itong mataas ang tingin sa sarili at kung hindi raw ito magbabago ay wala itong magiging laban sa kanya sa sunod na magkaharap sila. Hindi na nga si Maki nagsalita pa at iniwanan na lang niya basta si Tenorio na may sinabi pa sa kanya, pero hindi na niya pinansin pa. Iniwanan na lang niya ito para pumunta sa mga kasamahan niyang nagdiriwang. Sa pagkakataong ito ay wala na raw siyang choice dahil kailangan na niyang umattend ng ceremony. Nang mangyari nga rin iyon ay wala si Tenorio sa team ng mga ito at sa pagkakarinig niya ay umuwi na ito dahil sa sakit ng pagkatalo. Ilang buwan nga ang lumipas ay hindi na nakita muli ni Maki ang pangalan ni Tenorio sa loob ng court. Nang magsimula nga siya sa sisa ay napaseryoso siya dahil wala sa UAAP si Tenorio na sa pagkakaalam niya ay kukunin ng Ateneo. Sigurado naman siya na mag-i-improve daw ito roon kaso mukhang nag-backout daw ito base sa kanyang hula. Nakita na nga lang niyang muli ang pangalan ni Tenorio sa Maharlika League nitong nakaraang 2 taon at kasama na ito sa team ng Cavite. May isang laban din ng mga ito na napanood niya ng live at nakapansin siya ng pagbabago mula rito. Hindi na ito mayabang at maangas sa paglalaro. Nakita nga niya na mahilig na itong makipagkaibigan sa ibang kalaban at bigla niya tuloy na alala iyong kakilala niya na ganoon din daw. Napangiti na nga lang ng marahan si Maki Romero sa nakita niyang iyon at sa pag-alis niya sa venue ay bigla niyang naalala ang panahong una niyang nakita si Tenorio sa paglalaro ng basketball noong nasa Maynila siya. Kasalanan mo kung bakit ako lalong lumakas noon. Masyado kang magaling sa edad nating iyon, kaya nagkaroon ako ng goal ng mga oras na iyon. Ang ilang paso ka at alisin ang yabang mo. Kaya hindi mo ako matalo kasi bago magkaharap ang team natin sa finals ay talagang pinaghandaan na kita. Iyon ang nangyari kaya wala kang binatbat sa akin. Lalo akong nagpalakas ng paglalaro para lampasan ka. Sabi nga ni Maki Romero sa sarili na napaseryoso na lang nang may makasalubong siyang isang lalaki na kakilala niya. Napababa na nga lang siya ng sombrero kaso napatingin sa kanya ang lalaking iyon
at dahang-dahang napatawa. Maki Romero, bulalas ng lalaking iyon at agad itong lumapit sa kanya. Huwag kang maingay Perez, anong ginagawa mo rito? Sabi nga ni Romero at napatawa naman si Alvin Perez. Nanonood din ako ng laro ng Cavite. Sila ang sunod naming makakalaban. Matatalo kayo, sabi agad ni Maki Romero kay Perez na manlalaro ng Laguna. Grabe ka naman, hindi iyon mangyayari. Sagot naman ni Perez at doon na nga si Maki napailing. Mabutit naglaro ka uli ng basketball. Mukhang babawi ka ngayon sa akin ah. Sabi naman ni Maki kay Tenorio na marahang napakuyom nang marinig iyon. Medyo nakaramdam din nga ng tuwa si JC dahil hindi pala siya nakalimutan ng player na ito. Mabutit sumali ka sa Maharlika League. Mapapatunayan ko na sa iyong hindi lang tangkad ang mayroon ako. Sagot naman ni Tenorio na hindi naman binigyan ni Maki ng reaksyon. Ilalampaso kita sa laban nating ito. Dagdag pa nga nito at si Maki naman ay napangisi ng marahan. Game, gawin mo kung kaya mo. Bulalas nga ni Romero at sa pagpunta ng possession sa kalapan ay siya naman paghingi niya ng bola mula kay Suarez. Pagkasambot nga ni Maki sa bola ay agad na humarang sa kanya si Tenorio na seryoso at focus na focus sa bola at sa mga paa niya. Marahang ibinaba naman ni Maki ang bola at umabante kaso hindi sa kanya sumabay si Tenorio. Marunong ka na nga pero sabi pa nga ni Maki na itinuloy ang pag-abante at doon na nga rin si Tenorio humabol na ikinaseryoso ng mga manonood dahil biglang nawala ang ball handler sa tapat nito. Step back pa rin, bulalas nga ni Tenorio na agad na napahabol kay Maki kaso bigla siyang nawala ng balanse dahil sa bilis ng pangyayari. Nabigla ang isa niyang paa at doon na nga rin makikita si Romero sa ere na nagpakawala ng isang magandang tira. Isang malakobi na galawan ang ipinamalas ni Maki kay Tenorio na ngayon ay nasa sahig sa kanyang harapan. Hinalit noon ng basket at sa paglapag niya ay doon naman makikita ang pagkuyom ni Maki habang nakatingin kay Tenorio na hindi malaman kung makakaramdam ba ng inis sa nangyari o hindi. Hindi ganitong Maki Romero ang nakalaban ko noon. Bakit parang nagbago na siya? Naitanong na nga lang ni Tenorio sa sarili dahil pakaramdam niya ngayon ay nag-e-enjoy na sa paglalaro ang player na ito na dati naman ay hindi.